Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay na may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Davao City sa probinsya ng Davao del Sur. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa Davao City. Pahimbutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa sa atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay karapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, 89 na kabanata, ang talata po ay 32. Kung gayon, daranas sila ng parusa dahil kasamaan ang ginawa nila, sila'y hahampasin sa ginawang sala. Kung gayon, daranas sila ng parusa dahil kasamaan ang ginawa nila. Kung gayon, daranas sila ng parusa dahil kasamaan ang ginawa nila. Sila'y hahampasin sa ginawang sala. Sila'y hahampasin sa ginawang sala. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalam sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. At Ama, sa pagkakataong ito kami dumudulog at dumadalangin ang paglilinis ng banal na dugo ng aming manunubos. Amin din pong hinihiling na ikaw ang patuloy na kumilos sa bayan ng Davao City sa probinsya ng Davao del Sur. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Davao City nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Ang aming panalangin maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Davao City. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon niyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Exodo sa 8, 6 na kabanata. Ang talata po ay 10 hanggang 13. Nang muli silang mag-usap, sinabi ni Yahweh kay Moises, pumunta ka sa Parao at sabihin mong payagan ang umalis sa mga Israelita. Kung ang mga Israelita ay ayaw makinig sa akin, ang Paraon pa kaya? Ako'y hindi mahusay magsalita, sagot ni Moises. Ngunit sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, sabihin ninyo sa mga Israelita at sa Paraon na inatasan ko kayo na ilabas sa Ehipto ang mga Israelita. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita.
Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan yung tawag ng Diyos sa kabila ng kahinaan. Ano po? Ng ating kahinaan. Makikita natin, ano po, na may katiyakan ng pangako ng Panginoon. Madalas mawalan tayo ng pag-asa kapag paulit-ulit ang problema. Sa tagpong ito, ang mga Israelita ay lalong pinahihirapan ng Paraon at si Moises ay pinanghihinaan naman ng may pag-aalinlangan. Alam nyo, kapag ang tao ay may pag-aalinlangan, ito'y nakakahadlang sa kapangyarihan ng Diyos. Yung kaganapan ng kalooban ng Diyos, alam niyo po, hindi na ipagpapatuloy. Napipigilan kapag may pag-aalilangan. Ano po? Una, dapat nating maunawaan na sinasabi sa banal na kasulatan na ang utos ng Diyos ay walang kompromiso. Ang ibig sabihin, dire-diretso ito. Nung sinabi ni Yahweh kay Moses na pumunta sa Paraon sa kabila ng unang kabiguan, hindi binago ng Diyos yung kanyang plano. Nagpatuloy. At yun yung kanyang sinabi, ano po, ito yung nagpapatunay sa atin ng katapatan ng Diyos. Ang utos ng Diyos ay nananatili kahit mukhang imposible yung sitwasyon sa ating paningin. Alam nyo, merong bitag dito eh. Ano po? Yung sariling kahinaan. Bakit? Nangatwirang kasi si Moises. Sabi niya, hindi ako mahusay magsalita. Di ba? Hindi niya to sa unang pagkakataon sinabi. Sinabi niya na yan nung dati pa. Wala pa siya sa Ehipto. Ano po? Tinitignan niya yung kanyang sariling kakayahan sa halip na pagmasdan ang kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo, ito yung bitag ng kaaway na hindi natin napapansin, nababaliwala natin. Kasi ang tingin natin sa sarili. So iniisip natin, hindi naman to kasinungalingan, totoo naman talaga to. Oo, totoo nga yan. Pero ano ba ang ipinapagawa sa iyo ng Panginoon? Di ba napakahalaga na maunawa natin na kapag ang Diyos ang nagpagawa, yung kakayahan, yung kapangyarihan, sa Kanya magmumula. Ano nangyari? Mali ang tinitignan. Ano po? Mali yung binibigyang pansin. Madalas nating gamiting dahilan ng ating mga kakulangan. Minsan yung takot, yung kawalan ng pinag-aralan, kahit pa yung kahapon, yung mga nakaraan, para tanggihan ang tawag ng Diyos. Pero alam niyo, dapat nating maunawa na may kapangyarihan ng Diyos. At siya ang nagpapadala sa atin. Siya ang nag-uutos sa atin na ganapin yung kanyang utos. Alam niyo, hindi pinapansin ng Diyos ang katwiran ni Moises. Baliwala sa kanya. Sa halip, inatasan niya sina Moises at Aaron na
sabihin sa Paraon at sa mga Israelita na siya ang nag-uutos sa kanila. Alam niyo, isang bagay na nakatutuwa dito sa karanasan ni Moises, kasama niya yung kapatid niya. Naglaan ng Diyos ng katuwang. At wag natin tong kakaligtaan kasi sa ating mga buhay, nagpapadala ang Diyos. Nagbibigay ang Diyos ng solusyon doon sa mga kakulangan na meron tayo. Kaya yung mga tao na ipinapadala ng Panginoon sa atin, ako, ipagpasalamat natin yan sa Panginoon kasi yung hindi natin magagawa, magagawa nila. Ano po? At may katiyakan ng tagumpay. Siyempre, kung ipinadala sa iyo ng Panginoon ang isang magaling, sigurado na yan, no? Malinaw na yung layunin na ilalabas sa Ehipto ang mga Israelita. Kung ang Diyos ang nagputos, siya din ang gagawa ng paraan. Alam niyo po, may pangangailangan na tayo'y maunawa sa bahaging ito ng banal na kasulatan. Kailangan nating magtiwala sa tawag ng Panginoon. Alam niyo po, ang paraon o yung mga pagsubok sa ating buhay, pinapalayas ng Diyos. Ano po? Huwag tayong matakot na harapin ang mga ito. Dito tayo sinasabihan ng Panginoon na palalayain kita. Ano po? Huwag tayong magdahilan. Kung tinatawag tayo ng Diyos na maglingkod, magpatawad o magbago, huwag mong tignan ang iyong kahinaan kundi ang kakayahan ng Panginoon. Alam nyo, kaya hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon kasi ipinipilit natin yung sarili nating kakayahan, yung sarili nating karunungan. Hindi pumipili ang Diyos ng mga kwalipikadong tao. Pero yung mga tao na kanyang pinipili, inihahanda niya. Kasi po makapangyarihan ng Panginoon. Nakabase ang lahat ng ito sa kanyang layo. Umayo po tayo ng may katapangan dahil ang Diyos na nag-utos sa atin ay siyang magkakaloob ng tagumpay upang ating ay sa katuparan ang kanyang kalooban. Manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalam sa iyong patuloy na pagkakaloob sa amin ng kaliwanagan, lalo na yung may kinalaman sa landas na yung aming naistahak. Kami po'y nagpapakumbaba at tumadalangin sa iyo. Liwanagan mo po ang aming kaisipan, lalo na po, Panginoon, yung mga pagdududa, pagkatakot, pangamba, dun sa mga nakapaligid sa amin na kung ano yung ginagawa namin at kung magtatagumpay kami. Dasal namin, Panginoon, na ikaw ang bahalang magpaliwanag, magkaloob ng iyong kalooban at tunay na magpatotoo ng iyong kapangyarihan. Lord, sa iyo din namin ipinagkakatiwala ang bayan ng Davao City. Dasal namin ang katawan ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng Davao City ay magkaroon ng pagkakaisa, pagpapakumbaba, pagmamahalan, at ipahintulot mo, Panginoon, na ito ang maging dahilan upang ang Santong Espiritu ay magtatag ng altar para sa aming Panginoong Jesus. We decree the fire of revival in Jesus. At dasal namin, Panginoon, na dumalo ito sa Baguio, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros.
Ilusan mo ng may kapangyarihan ang mga bayang ito at magtagumpay ka. Amang Diyos, dasal namin yung kaunlaran na nagmumula sa iyo. At ayan mong dumaloy ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Hayaan mo na ganapin at sundin namin ang iyong kaloob at tunay na matupad ang iyong dakilang na. As you also pray sa mga pangangailangan sa mga bansa ng iyong mga anak. Ikaw po ang magkaloob ng iyong salita, katatagan at patuloy na pagtitiwala sa iyo. Lord, dinudulog din namin sa iyo ang mga tagapanguna namin, President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government. We declare the peace of the Lord will continue to reign sa mga bansa ng iyong mga lingkod. Dasal din po namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan sa mga himala na napangyayari at naggagal para sa iyo. Maraming salamat. Excited ka. Great. As we also pray, Panginoon, sa mga tagapanguna, Lord God, sa mga mananampalataya na dumadaloy pang kumikilos ng may kapangyarihan. Lord, sa mga OFW, we're praying na ikaw patuloy na magkaloob ng kakayahan na maibahagi ang iyong salita sa Hong Kong, sa Macau, sa Taiwan. Lord, dasal namin ang iyong kapangyarihan, maging sa mga kapatid, Lord God, na kumikilos sa Japan, Indonesia, Brunei, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia. Lord, kilusan mo mga bayang ito ng walang katulad at mapangyari ang iyong dakilang kalooban. At ang aming panalang patuloy na mahayag ang iyong pagsunod at pagganap sa aming mga tagapagling. Lord, namin din dinudulog sa iyo ang pagkilos ng may kapangyarihan sa buhay ng mga lingkod. Lord, mapangyari ang iyong. And by faith, we believe we have received our faith. Maraming salamat. We thank you, we love you, we bless you, we claim our prayers in Jesus' name. Amen. Amen. Praise. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara. Pilipinas, go! Let's big time! Sa pagkakataong ito, yan niyo pong salitin ko yung basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sabay. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and not with part, with a new tree and with the Lord. Jesus. Amen, 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 amen. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you. Big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God.